Good morning po sa ating lahat. Good morning. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos this morning? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, last Sunday po ay nag-start po tayo ng series, no? Ang series natin is yung Committed to God's Purpose, no? Committed to God's Purpose. Last Sunday, nilatag natin na para masunod yung purpose ni God sa buhay po natin, ay kailangan natin ng commitment. Nilatag natin na ang buhay Kristiyano ay hindi palaging convenience, kundi kailangan natin ng commitment, sacrifice. Hindi madali lahat ng pagsunod sa Panginoon, kaya we need to parang i-establish sa isipan natin na yung buhay Kristiyano po ay kailangan natin ng total commitment po sa Diyos. Amen po ba? And diniscuss din po natin na in order po para po tayo ay maging committed doon sa purpose ni God, kailangan nating balikan kung bakit po tayo, ano po yung layunin ng Diyos, kung bakit po tayo nilikha po ng ating Panginoon. Kaya po, basically, itong ating pag-aaral po ay tinitignan natin ulit, no? Yung reason ni God, yung layunin ng Panginoon kung bakit tayo nilagay dito sa mundo po na ito. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Kaya last Sunday, sinimulan po natin na God created us, no, to believe, no? Kasi po, ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 26, basahin po natin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, at iwangis. Okay. Sabi ng Bible, we are created, nilikha tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Basically, man is the visible representation of God on earth. No? Ang tao ay nire-represent niya ang Diyos dito sa mundo. Binigay sa atin yung image ni God, no? Yung wangis ng Panginoon, yung larawan ng Diyos, yung disenyo ng Panginoon. Ang pinakadahilan is to represent God on earth. Tayo, about isa sa atin, ay meron tayong purpose to represent God on earth. Dalawa yan, no? Dalawa, establish natin last Sunday. Balikan ko lang po, no? We are created to representation of God, yung God's image. Pangalawa po, we are created for relationship. Naalala niyo ba po? Naalala niyo ba? Amen? Ayan, we are created to represent God. That's why, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, lumikha tayo ng tao na ayon po sa ating imahe para mag-represent. At hindi lang yon, kundi para magkaroon ng relationship. The very purpose of God, kung bakit tayo nilikha dito, ay para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Okay? Meron tayong, kaya nga, the greatest commandment is to love God, no, relationship, and to love other people. Yan po yung reason kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. And last Sunday, sinabi po natin na ang foundation ng relationship ay, ano po? Trust, belief, no? Or pagtitiwala sa Diyos. And yung tiwala na yon, diniscuss natin last Sunday, nasira po dahil po sa pagsuway ng tao. Kaya nagkaroon po ng disobedience. Balikan niyo po, kung sa mga hindi po nakarinig po, no? Ang unang inatake ng kaaway sa puso o sa isipan ng tao is yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nag-create ng doubt ang kaaway para masira yung relasyon niya sa Diyos. At yung doubt na yon, nagkaroon ng distrust, and then sooner ay nag-disobey po ang tao sa Diyos. Kaya, ang nangyari sa tao, naging na-separate from God, separated from God. Yan po yung consequence. Yan po yung resulta ng rebellion, ng pagsuway ng tao, separation from God. Kaya nga, ang sabi doon, for the wages, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang ibig sabihin ng death ay separation, pagkahiwalay sa Diyos. And
May good news. Sabi natin last Sunday, ang good news ay si Jesus. Si Jesus, ni-restore tayo through His death and resurrection doon sa cross. Kaya because of Jesus, our relationship restored. If you believe. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Okay? Nawasak yung relasyon natin sa Diyos dahil sa pagsuway at yung resulta noon ay separation from God, death, nahiwalay tayo sa Diyos. Pero yung ginawa ni Jesus sa cross, ni-restore niya. Ni-restore niya yung ating relasyon sa Panginoon. Tandaan niyo po itong palagi, no? Hindi natin kayang magtiwala sa Diyos kung wala yung ating relasyon sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, it is impossible to please God without faith. It is impossible. Hindi mahirap, kundi imposible talaga. Kung hindi tayo mananampalataya sa Diyos, we cannot have a life pleasing to the Lord. Pero, hindi rin tayo magkakaroon ng faith kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, binalik niya yung relasyon natin sa Kanya sa magitan ng Kanyang kamatayan. Basic po yan sa Christianity, no? And dahil po yan kay Jesus, na-restore yung ating relationship sa Panginoon. Kaya, if you believe, kung naniniwala ka, nananampalataya ka kay Jesus, doon sa Kanyang ginawa sa cross, ikaw ay makasalanan, pero alam mo, na-realize mo na si Jesus namatay para sa kasalanan mo, nananampalataya ka, sinurrender mo yung buhay sa Panginoon, ang bunga po noon ay restoration of relationship. Reconciliation, no, sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kayo po ba ay binigay nyo na, tinanggap nyo na si Jesus at nanampalataya kayo na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay namatay at muling nabuhay para sa inyo? Amen. Kaya John 1:12, ang sabi ng John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Paano daw tayo magiging anak ng Diyos? Kailangan nating tanggapin at paniwalaan, panampalatayaan ang Kanyang pangalan, si Jesus, para magkaroon po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo naging anak ng Diyos through behavior. Through behavior. Naging anak tayo ng Diyos through our faith, belief, no? Believing Christ. Kaya, receiving Christ plus believing Christ equals becoming children of God. Amen? Maliwanag po ba yan? Okay, dapat mailatag sa atin yun, maintindihan natin yun. Kasi, ang susunod nating pag-aaralan ngayon po ay we are created to become. No? We are created to become. To become what? Dalawang bagay. To become a child of God. Okay? To become a child of God. Paano tayo naging child of God? You believe in Christ. Amen? You believe on the finished work of Christ. Doon sa cross. Amen po ba? Are you a child of God? Amen. And then, ano pa? To become a child of God, ano po to? One-time event po ito. Pag ikaw ay nilagay mo ang pananampalataya mo kay Jesus, naniwala ka na siya ay namatay para sa iyo, muling nabuhay para sa iyo, instantly, you become a child of God. Pero, mayroon pa tayong dapat malaman. Not just to become a child of God, but to become Christ-like. Okay? To become Christ-like. Sabihin natin, Christ-like. Kawangis ni Jesus. At itong becoming Christ-like is process po ito. No? Ito, ayan, to become, ayan, Ate Jana, to become a child of God, one-time event. One-time event. Amen? To become a Christ-like is a process. Okay. Sabi ng Bible sa atin, Romans 8:29. Basahin po natin. 1, 2, 3, go.
Okay, maliwanag po, no? Pinili tayo ng Diyos para maging anak niya at hindi lang para maging anak niya, para maging, ano daw po? Katulad ng kanyang anak. Kaya, we are created to become a child of God and to become Christ-like. Now, sino dito familiar sa life hacks? Familiar ba kayo sa life hacks? Okay, panoorin natin to. Ito yung mga example ng life hacks. Hindi po kayo familiar. Sige po. Ay, ayan. Okay, yan. Yung life hacks po ay mga kaparaanan para mapadali yung mga bagay-bagay. Pero ang gusto ko lang sabihin po sa inyo sa umaga na ito, sa ating internal formation, there are no life hacks, no shortcuts, no easy way. Walang shortcuts to become like Christ. Merong process, internal formation, yung paghubog sa atin ng Panginoon. Wala din pong madaling bagay. Ibig sabihin, para maging katulad tayo ni Kristo, kailangan tayong dumaan sa proseso ng ating Panginoon. Okay? Kaya God's purpose is not simply to change our destination. Hindi lang para mapunta ka ng langit, kundi to transform our character, to be like Christ. And transformation does not happen through shortcuts. It happens through continual surrender to Christ. Amen? Kaya ang tanong natin sa umaga na ito, ano ba yung mga kinakasangkapan ng Diyos, ng Panginoon, para baguhin tayo? Okay? Ano-ano yung mga kinakasangkapan ng Panginoon, ginagamit ng Diyos para baguhin tayo? Number 1 po, kinakasangkapan ng Panginoon is God uses problems. Okay? Ginagamit ng Diyos ang problema, pagsubok sa buhay para tayo ay baguhin, hubugin. Santiago 1:24, ang sabi po dyan, mga kapatid, magalak kayo kapag mayroong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, o kayong mag-give up. Sa gitna ng pagsubok, huwag kayong hihinto sa gitna ng pagsubok upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. No? Si God ay ginagamit yung mga problema natin sa buhay para hubugin tayo, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, ang mahirap po na bagay dito is yung iba't ibang uri ng mga pagsubok. Iba't ibang klase. Magkakamag-anak yan minsan ang mga pagsubok sa buhay. Pero, si Lord, best way niya para mag-mature tayo, pinabadaan niya talaga tayo sa mga pagsubok para maging matatag ang inyong pananampalataya. At sabi nga dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang
Walang pagkukulang. Si Lord, dinidevelop tayo, no? Pamagitan ng ating mga problem. Now, may iba't ibang problem sa atin, no? Meron tayong tinatawag na normal problem. Yung bang nararanasan ng lahat ng tao. Meron namang Christian problem. Yung Christian problem, binibigay ng Diyos, pinapahintulot ng Panginoon na minsan pinipersecute tayo, minsan nakakaranas tayo ng hindi magandang bagay, nasasabihan tayo ng hindi magandang bagay bilang isang Christian para hubugin tayo. At meron naman tinatawag na yung pagdidisiplina, Christian discipline. Doon hinuhubog din tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may mga tinuturo sa atin ng Diyos. May mga mali tayong nagawa, may mga mali tayong desisyon sa buhay, inaalaw ng Panginoon, at para turuan tayo. Tingnan niyo po, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 11. Sige po, basahin po natin. Habang tayo'y tinutuwid, amen. No? Ang tawag po natin dito is discipline. The discipline of God. At ang sabi diyan, pag tinutuwid daw tayo, mahirap daw po. Hindi daw po nakakatuwa pag dinidisiplina tayo ng Diyos. Pero, lagi nating isipin, pag dumaraan tayo sa mga pagdidisiplina ng Panginoon, meron pong bunga po yon. At ang bunga po ay kasanayan at matuwid na buhay. Kaya, mga kapatid, sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, kung titignan natin yung ating mga sitwasyon po ngayon sa oras po na ito, nakikita po ba natin yung pagdidisiplina ng Panginoon? Minsan, nagkakaroon tayo ng problem dahil dun sa mga mali nating kilos o disiplina or decision, kaya God allows us dumaan doon sa mga paghihirap po na yon. Pero, lagi nating isipin, lagi nating tanungin, Lord, ano kaya ang tinuturo mo sa akin dito sa mga panahon po na ito? At habulin natin yung learnings na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, ito daw po ay magbubunga ng pagsasanay at matuwid na pamumuhay. Pangalawang bagay po is God uses not only problem but people. Okay? People. Proverbs 27 verse 17. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Amen. No? Si Lord po ay gumagamit ng tao para hubugin yung ating pananampalataya, yung ating character. Ang sabi po diyan, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa. Next week po, expand po natin ito kasi yung topic natin about belongingness. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo sa oras na ito na ang Diyos po ay naglalagay ng mga tao sa buhay po natin para tulungan tayo, okay? At kung minsan, subukin tayo sa ating pananampalataya. Okay? Naintindihan po ba natin yon? Ulitin ko po, ang Diyos ay naglalagay ng mga tao sa buhay natin para tulungan tayo. At kung minsan, para subukin tayo. Kaya, meron akong tinatawag na itong BIP, BNP, at saka BDP. Ano yung BIP? Ano sabihin ng BIP? Very important person. Pero meron ako ibang meaning dito. Yung VIP is yung very inspiring person. Very inspiring person. Si Lord, naglalagay siya. Napapansin niyo ba yun sa buhay niyo? I don't know, ako napansin ko yun sa buhay ko eh. May mga iba't ibang season na mayroon ako nakikilala, o kaya naman napapakinggan, natutunan doon sa mga taong VIP. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nag-i-inspired sa atin. Na pag nakita natin sila, pag narinig natin silang magsalita, no? At pag nakausap natin sila, nai-inspired po tayo. Meron ba kayong ganong
Tao na kilala sa inyong buhay? Si Lord. Padala ng Panginoon yon, no? Very inspiring person. Kaya merong tinatawag na providential people. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao para tulungan tayo, hubukin tayo, inspired tayo sa ating pananampalataya. At minsan nga, kahit hindi Christian ginagamit din ng Panginoon para inspired tayo sa ibang area ng ating buhay. Pangalawa naman is yung BNP. Yung BNP is yung very normal person. Pag nakausap mo, nakita mo, parang normal lang. Walang masyadong, parang easy-easy lang. Walang masyadong dating, hindi sakit sa ulo, hindi rin siya na-inspire. Parang nandyan lang siya, no? Very normal person. Meron ba kayong ganyan? Very normal person? Okay. Pero, meron din tayong tinatawag na VDP. Ano ang VDP? Ito yung tinatawag na very draining person. Very draining person. May mga tao sa buhay natin na pag nakita natin, nakausap natin, na-encounter natin, para bang, kahit nga minsan naiisip natin nadi-drain na tayo Very draining person. May mga ganun talaga, no? Na nagde-drain ng ating spirito, ng ating kaisipan, ng ating emosyon. Very draining person. Pwedeng nasa bahay, pwedeng nasa eskwela, pwedeng nasa trabaho, pwedeng nasa kapitbahay, saan man. Pero ito po yung good news. Ang good news is lahat ito ay ginagamit ng Diyos para hubugin tayo. Kahit itong very draining person, ginagamit ng Panginoon yan para tayo ay hubugin. Subukin. Meron ba kayong ganyang tao sa buhay ninyo? Naisip niyo ba? Sino yon? By the way, minsan, halo-halo ito. Nasa isang tao ito minsan, no? Minsan, inspiring siya. Minsan naman, draining siya. Pero ito po, yung mga tao na yon, ito, hindi natin masyadong na-appreciate Pero alam niyo po, yung mga tao na yan, very draining person, minsan blessing yan sila sa atin. Para ma-apply natin yung ating pananampalataya at para mahubog tayo. Tama? Tama mo ba? O, sabihin mo sa katabi mo, kahit saan ka man dyan, blessing ka para sa atin. Amen? Pangatlo po is God uses problem, God uses people, and God uses patient or time or waiting, paghihintay. No, yung spiritual maturity po ay hindi po siya instant, no? But growth, it takes time, yung paglago po. Kahit po si Jesus, nung si Jesus po nandito sa mundo na ito, ay nag-train siya ng mga disciples and it takes 3 years or more than 3 years long para sila ay mahubog, no? Kaya sa buhay natin, ginagamit ng Diyos yung time, yung waiting, yung pasensya natin, yung patient natin, kasi doon tayo hinuhubog ng Panginoon. Sabi po ni Richard Hendricks po, sabi niya, second only to suffering, waiting may be the greatest teacher and trainer in godliness, maturity, and genuine spirituality most of us ever encounter. Sabi diyan, ang paghihintay daw po, no, pagiging patient, yung time daw po ay ginagamit ng Diyos bilang isang teacher para turuan tayo, para mahubog yung ating karakter. Tama? Kasi walang instant, no? Walang convenience sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, ang ating madalas na tanong ay, kailan kaya? Di ba? Kailan pa kaya? Kailan kaya magbabago? Kailan kaya maayos yung aking buhay? Yung aking sitwasyon? Kailan kaya darating yung inaasahan ko? Kailan kaya ako yayaman? No? Kailan kaya bubuti ang aking kalagayan? Kailan kaya matatauhan? Kailan kaya? Pero alam niyo po, ginagamit ng Diyos yung time, waiting, or pagiging patient po para turuan po tayo. Meron ba kayong mga hinihintay sa buhay? Marahil ay pagbabago ng tao, marahil ay pagbabago ng sitwasyon. Minsan ginagamit ng Diyos
para tayo po ay hubugin yung ating character. Pero the good news po, mga kapatid, ang sabi ng Filipos 1:6. Basahin po natin mabuti. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Mga kapatid, ang sabi dyan, very sure daw po, ano man po sinimulan sa atin ng Panginoon, you become a child of God, and God started a mission sa buhay mo, ayusin yung buhay mo to be like Christ. Don't worry. Sometimes nga, nawawalan din tayo ng pasensya sa ating mga sarili. Kailan kaya ako titino? Di ba? Kailan kaya ako mababago? Pero alam niyo po, don't worry. Keep on moving. Keep on trusting God. Sometimes, mabagal yung ating progress. Pero, si Lord, merong mission siya sa atin para lubusin ang pagbabago ang sinimulan sa atin ng Panginoon. Don't worry. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatapusin ka rin ng Diyos. May tatapusin din si Lord sa'yo. Hindi. May tatapusin ka rin. May tatapusin din si Lord sa buhay mo. No? May tatapusin si Lord sa buhay mo. Okay? Be patient. Be patient. Okay, pang-apat po. Pang-apat. Problems, people, patient. Ano pang-apat? Basahin natin. Power of His Word. Ginagamit ng Diyos yung salita niya para tayo ay hubugin at i-develop po. Sabi ng Bible, 2 Timothy 3:16-17, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Amen. Amen. Malinaw po ba ito, mga kapatid? Nang salita ng Diyos, ginagamit yan para sawayin yung ating mga maling kaisipan, yung ating maling pag-uugali, para ituwid tayo sa ating likong gawain, para sanayin tayo para maging matuwid. Para balang araw, ang ikaw, lingkod ng Panginoon, ay maging ganap, maging Christ-like, no? At handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, minsan, natutuwid tayo. Minsan, natuturuan tayo. Kaya, last anniversary, maganda yung sinabi ni Pastor Lawrence, amen po ba o aray mo? Aray ko. Di ba? So, minsan talagang ganun. No? Minsan talaga, minsan, hindi amen ang masasagot mo aray ko. Aray mo. Di ba parang ganun? Nalala ko dati, nung umatin ako ng gawain, yung parang lahat ng sinasabi ng preacher, tama sa akin. Parang umuusod nga yung buwan ko Parang binabaril ako parang gumaganong ako Kasi parang, sakit Pero alam niyo po, ginagamit ng Diyos yung salita niya. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos po ay very powerful para hubugin tayo. Amen? Aray mo? Amen po ba? Ano pa po? God uses problem, people, patient, power of His Word, and God uses the presence of the Holy Spirit. God uses the Holy Spirit to form us. No? Yung spiritual formation po ay hindi lang siya self-improvement. Naalala ko dati sinabi ng isang tao na, Pastor, hindi na ako naniwala sa pagbabago ng tao Kailangan ang naniwala ko sa self-improvement. Actually, hindi ganon. Ang spiritual formation, hindi lang self-improvement, kundi, ang sabi nga ng Bible sa atin kailangan nating mamatay sa ating mga sarili, sa dati nating buhay para mabuhay si Kristo sa atin. Kaya nga, in order to be committed, kailangan mo rin maging crucified. In order to be committed Christian, committed ka doon sa kaparaanan, doon sa kalooban ng Panginoon, kailangan dumaan ka doon sa proseso ng crucifixion Kailangan mamatay. Sabi ni Jesus, ang isa daw, yung kernel daw po, yung buto, para daw po mabuhay, kailangan niya munang mamatay. At ibaon sa lupa at
saka siya mabubuhay, saka siya lalago. And sometimes yung process ni Lord sa buhay natin, merong pinapatay, merong tinatanggal ang Diyos sa buhay natin, merong inaalis ang Diyos sa buhay po natin para po tayo ay mahubog doon sa wangis ng ating Panginoon Kristo. But don't worry po. But don't worry because meron kang kasama. Nandiyan ang banal na espiritu, yung presensya ng banal na espiritu para tulungan ka. This is very important. Kasi sabi ng 2 Corinthians 3:16, tingnan niyo po mabuti ito. Sabi diyan, at ngayon naalis ang talukbong na nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. This is referring to si Moses. Si Moses kasi ay nung bumaba sa Mount Sinai is inalis yung talukbong niya at nawala yung parang harang at sabi doon is parang nagniningning daw po siya. At ang sabi diyan, ang kaluwalhatiang iyan ay nagmula sa Panginoon. Siyang espiritu. Tingnan niyo po. Ang espiritu ng Diyos ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ng Diyos. Sa English po is from glory to glory. No? Kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan. Nung niligtas po tayo ng Panginoon, lumabas po yung kaluwalhatian, yung righteousness of Jesus sa atin. Pero hindi lang magtatapos doon hanggang tayo'y maging kalarawan ng ating Panginoon. Kaya ang pagbabago ng ating buhay ay yun po ay sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nandiyan ang banal na Espiritu to convict us, to help us, para maunawaan natin yung ginagawa niya sa ating buhay, para magbigay ng kaliwanagan po sa atin. Okay? Kaya, mga kapatid, listen to this. Nandiyan si Satan para guluhin tayo, para sirain tayo. Pero nandiyan ang Espiritu ng Diyos para tulungan tayo mabago yung ating pag-uugali. Yun po ang ginagamit ng ating Panginoon. Ano po ulit yan? Number 1? Problem? Number 2? People? Number 3? Patience? Number 4? Number 5? Now, sino dito ang binabago ng Diyos? Sabi nga, ang tunay na Kristiyan ay binago at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Ano naman yung ating tamang tugon o pag-uugali natin pag binabago tayo ng Diyos, pag tinuturuan tayo ng Panginoon? Tatlong bagay. Una, ano dapat nating pag-uugali pag tinuturuan tayo ng Panginoon? Hindi po madali. Walang shortcuts. Walang life hacks sa pagbabago ng Diyos. Merong proseso at madalas yung proseso ay hindi madali. Pero kailangan natin ng pagpapakumbaba. Now, magpapakumbaba na ibig sabihin, Lord, ibig sabihin ng humility is huwag mong sundin yung sarili mo, huwag mong unahin yung sarili mo, at unahin mo yung kalooban ng Panginoon. Okay? Because sometimes, we react doon sa process ni God na pagbabago kasi parang nasasaktan tayo eh. Tama ba? Parang minsan nagkakaroon tayo ng bitterness sa heart natin. Nagkakaroon din tayo ng tampo din sa Diyos. Sometimes sa ibang tao. Pero ano niyo po, inaalaw ni Lord yan para pag-uwi tayo. Kailangan lang natin ay humility. Ang humility ay hindi pag-una sa sarili at pakikinig doon sa God's will, sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa is faith. Bakit faith? Kasi minsan hindi natin naiintindihan yung proseso ng Diyos. Lord, bakit kaya ito pinalaw mo sa akin? Lord, bakit kaya ito yung pinadala mo sa akin tao? Bakit kaya, Lord? Meron tayong mga why sa buhay. But, kailangan din magtiwala sa Diyos. Faith. Faith. At kung hindi natin maintindihan yung ginagawa ng Diyos, kailangan natin i-surrender sa Panginoon. Surrender sa Panginoon. Kaya, iba yung yung palayok po, pag inuhugog po siya, no?
Pag binubuo ko yung palayok, ang unang ginagawa sa kanya is hinuhubog yung clay. Naalis yung mga bato, yung dumi, at mga impurities. Tapos, pangalawa is, binalagyan po siya ng hugis base doon sa gustong disenyo ng pattern. Yun ang ginagawa ng pattern. Pangatlo po is pinapatuyo po siya. Pinapatuyo yung palayok. Pag nahubog na siya, is pinapatuyo po siya. At yung pagpapatuyo sa kanya, hindi po mabilis ang pagpapatuyo. It takes time. At pang-apat po, ang ginagawa ko sa kanya is dinadaan ko siya sa apoy. Para makita yung mga para makita na matibay yung yung palayok na ito. Dinadaan ko siya sa apoy o yung tinatawag ko nila na punggol, no? Para tumigas at para maging matibay yung palayok. Sa madaling salita, tayo, sabi ng Bible kasi, we are like, clay, pot, and God is the potter. And we need to trust God. No? Ano yung paghuhulman niya sa atin? We need to trust God, yung proseso ng Diyos sa ginagawa niya sa atin. No? And sometimes, dinadaan sa apoy, pero makakabuti para sa Kanya. Kaya hindi lahat ng apoy o parang mainit yung mga hindi komportabling sitwasyon ay makakasama sa atin. Minsan, dinadaan talaga tayo sa apoy para maging matibay po tayo bilang sa Kristiyano. And alam niyo po ba, pag nabasag ang palayok po, ang mat, ano mangyari sa kanya? Pwede siyang buuin ulit. Kaya, minsan, dumadaan din talaga tayo na parang basag na basag tayo. Pero meron akong good news sa inyo. Kahit parang basag na tayo, hindi doon nagtatapos ang buhay po natin. Kaya pa rin po tayo buuin sa mahabang kamay ng ating Panginoon. I praise God because the hands of our Father is a gracious hand. Ibig sabihin, minsan nababasag tayo because of our own mistakes or katigasan ng ulo. Pero, kaya pa rin tayong buhay ng Diyos kasi He has a gracious hand. He has a gracious hand. Amen ba? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Anong ginagamit ng Diyos para hubugin tayo? Problem, people, patience, the power of His Word, and God uses the power of His Holy Spirit. Amen? Sige po, tayong lahat po ay mo ko at manalangin sa Holy Spirit. Let us pray. Kapatid, ano ang proseso ng Diyos na ginagawa niya sa buhay mo ngayon? Mahal ka ng Panginoon, liligtas ka ng Diyos para maging anak niya. At hindi lang magtatapos yung disenyo ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Kundi gusto ka rin niyang magamit to represent Him dito sa lupa. Pero, yung image niya sa buhay natin, nasira because of sin. But, the good news is, gusto tayong ayusin ng Diyos. The good news is, merong proseso ang Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin i-surrender yung ating mga bitterness, yung ating mga doubts. And let us appreciate
yung process ni God sa ating buhay. Kaya meron bang problema ngayon? Tingnan mo kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Meron bang mga tao sa buhay natin ngayon na ginagamit to inspire us? Let us appreciate them. Kung meron bang mga tao sa buhay natin ngayon na parang bang sinusubok tayo? Let us appreciate them also. Kasi doon natin-test kung talagang totoo kang mananampalataya. At parang hubugin yung character mo. Meron ka bang paghihintay ngayon? Sa buhay mo ngayon? Meron ba? Hinihintay mo parang tagal? Trust the Lord. Ibigay din ng Panginoon kung kalooban ng Panginoon sa tamang panahon. At patuloy tayo magpakumbaba para makinig, basahin, mag-submit doon sa word niya at sumunod sa kanyang patalas. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito, O Diyos. Sapagkat ang sino man ang pinili nyo ay ginawa niyo po anak at para maging kawangis ng iyong anak na siya. Lord, help us, humble us, Lord, to trust you sa proseso na ginagawa nila sa amin. Nawa, palagi namin makita ang iyong kamay. Anumang ginagawa niyo po, either sa mga masaganang o masasayang pagkakataon man, o dumod sa mga mahihirap na pagkakataon. Maraming salamat po. Muli ikaw, Diyos, nakilain ka. Tapusin niyo po ang mensahe na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at kapangyarihan ng iyong Tunay na Espiritu. Amen. God bless po sa ating lahat.